7 na pagkain na hindi dapat ilagay sa refrigerator. Ito ang dahilan. Paano kung ang iyong refrigerator ay tahimik na sumisira sa iyong kalusugan sa bawat araw? Parang imposible, hindi ba? Ngunit nakatago sa loob ng malamig na aparatong iyan ay 7 na karaniwang pagkain na negatibong tumutugon sa pagre-refrigerate sa mga paraang hindi alam ng karamihan sa mga nakatatanda. Hindi lamang ito usapin ng lasa o texture. Ito ay tungkol sa mapanganib na chemical changes, pagkawala ng sustansya at pagdami ng bakterya na naitrigger ng cold storage. At heto ang nakakatakot na bahagi. Mahigit 79% ng mga tao na lampas sa edad 60 ay patuloy na naglalagay ng mga pagkain na ito sa refrigerator nang hindi nalalaman ang pinsalang dulot nito sa kanilang bituka, puso at maging sa utak. Naniniwala ngayon ang ilang eksperto na ang modernong pagkahumaling sa pagre-refrigerate ay maaaring nag-aambag sa pagtaas ng mga malulubhang sakit. Ngunit ngayon, ibubunyag natin ang tunay na siyensya. Sa video na ito, ilalantad namin ang 7 pagkain na hindi dapat ilagay sa refrigerator at ang simpleng katotohanan kung paano itatago ang mga ito ng ligtas. At huwag kayong magmadaling umalis dahil baka mamangha kayo sa huling pagkain sa listahan. Ito ang maaaring pinakanakakagulat sa lahat. Bawat punto na aming sasabihin ay sinusuportahan ng dalubhasa sa pagkain. Ngayon simulan na natin. Bago tayo magsimula, nais ko sanang itanong. Ilang taon ka na? Saan ka nanonood? At kamusta naman ang iyong kalusugan nitong mga nakaraang araw? Iwan mo sa comment section. Binabasa namin ang bawat isa at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang updates sa kalusugan at kapaki-pakinabang na impormasyon. Kaya simulan na natin. Number 1. Potatoes. Heto ang isang bagay na maaaring makagulat sa iyo. Kapag inilagay mo ang patatas sa iyong refrigerator, literal kang lumilikha ng isang nakakalasong compound. Ang malamig na temperatura ay nagko-convert ng starch ng patatas upang maging asukal sa pamamagitan ng isang prosesong tinatawag na cold-induced sweetening. Hindi lamang ito tungkol sa lasa. Kapag niluto mo ang mga nare-refrigerate na patatas sa mataas na temperatura, ang mga asukal na iyon ay nagsasama sa amino acids upang bumuo ng acrylamide. Inuuri ng International Agency for Research on Cancer ang acrylamide bilang isang probable human carcinogen o posibleng nakakapagdulot ng cancer sa tao. Isang pag-aaral ang nakatuklas na ang mga patatas na itinago sa refrigerator na temperatures ay nagpakita ng 300% pagtaas sa nilalamang asukal sa loob lamang ng 2 linggo. Tripled ang dami ng asukal at mas mabilis itong nangyayari kaysa sa inaakala mo. Sinuri ng mga mananaliksik ang mahigit 500 sampol ng patatas at ang mga resulta ay pare-pareho sa lahat ng klase. Nagbabago rin ang texture nito, ang malamig na temperatura ay sumisira sa cell structure na nagiging malagkit at hindi kaaya-ayang matamis ang mga patatas. Napagtataka ka ba kung bakit minsan ay iba ang lasa ng iyong mashed potatoes? Ngayon alam mo na. Ang refrigerator ang sumisira sa mga ito sa isang cellular level. Kung gayon, paano dapat itago ang patatas? Panatilihin ang mga ito sa isang malamig at madilim na lugar sa paligid ng 45 hanggang 50 degrees Fahrenheit. Ang pantry, cellar o kahit ang isang karton sa aparador ay mainam. Ang susi ay ang kadiliman. Ang liwanag ay nagtitrigger ng produksyon ng solanine. Iyon ay ang berdeng bahagi na nagiging dahilan upang maging nakakalason ang patatas. Oo, nakakalason. Itago ang mga ito sa isang paper bag or basket na nagpapaikot ng hangin. Huwag gumamit ng plastic bags. Pinipigilan nito ang pag-alis ng moisture at nagiging sanhi ng pagkalanta. Heto ang isang pro tip na hindi alam ng karamihan. Ilayo ang iyong patatas sa sibuyas. Parehong gulay ang naglalabas ng mga gas na nagpapabilis sa pagkasira ng isa't isa. Panatilihin ang mga itong may distansiyang hindi bababa sa 3 talampakan. Sa tamang pag-iimbak, maaaring tumagal ang patatas ng hanggang 3 buwan. Sa refrigerator, masisira lamang ang mga ito sa loob ng 2 linggo. Number 2, bread. Ito ay nakakagulat sa lahat.
Ang iyong refrigerator ang aktwal na nagpapabilis ng pagiging stale ng iyong tinapay. Parang baligtad, ngunit malinaw ang siyensya. Ang pagre-refrigerate ay nagpapaandar sa proseso ng starch retrogradation. Iyan ang masalimuot na termino para sa pagkakataong nagkakristal ang mga starch molecule at itinutulak palabas ang moisture. Natuklasan ng mga mananaliksik sa Institute of Food Technologists na ang tinapay na itinago sa refrigerator temperatures ay nagiging stale ng 6 na beses na mas mabilis kumpara sa tinapay na naiwan sa room temperature. 6 na beses. Sinukat nila ang tigas ng breadcrumbs sa paglipas ng panahon at napag-alaman na ang nare-refrigerate na tinapay ay naging matigas at madurog sa loob lamang ng 3 araw. Ang tinapay sa room temperature ay nanatiling sariwa sa loob ng 1 buong linggo. Ang malamig na temperatura ay sumisira rin sa natural flavor compounds ng tinapay. Iyong mga volatile organic compounds na nagbibigay ng kamangha-manghang amoy sa sariwang tinapay. Mabilis silang nasisira sa lamig. Hindi nagsisinungaling ang iyong mga taste bud kapag lasang karton ang nare-refrigerate na tinapay. Ang pinakamainam na paraan upang itago ang tinapay ay sa isang bread box or paper bag sa room temperature. Ang lalagyan ay dapat magbigay daan sa sirkulasyon ng hangin upang maiwasan ang amag habang pinapanatili ang sapat na halumigmig upang manatiling malambot ang tinapay. Kung hindi mo matatapos ang 1 buong tinapay sa loob ng 1 linggo, heto ang iyong gagawin. Hiwain muna ito, pagkatapos ay i-freeze. Ang pagyayelo ay mas mabuting nagpapanatili ng tinapay kumpara sa pagre-refrigerate dahil nangyayari ito ng napakabilis kaya't ang mga ice crystal ay walang panahon upang makapinsala sa istruktura. Kapag kailangan mo ng tinapay, ilagay lamang ang mga frozen na hiwa ng direkta sa toaster. Halos magiging kasariwa pa rin ang lasa. Ang susi ay diretso mula sa freezer patungo sa toaster. Doon magsisimula ang mga problema sa moisture. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Number 3. Honey. Ang pulot-pukyutan or honey ay maaaring ang pinakaperpektong pagkain mula sa kalikasan. Literal na hindi ito nasisira. Ngunit ilagay mo ito sa iyong refrigerator at sisirain mo ito sa loob lamang ng ilang linggo. Ang malamig na temperatura ay nagiging dahilan upang mabilis mag-crystallize ang honey. Ito ay hindi mapanganib, ngunit binabago nito ang lahat tungkol sa honey. Ang makinis at gintong likido ay nagiging magaspang at matigas na masa na hindi maayos na natutunaw. Higit na mahalaga, ang pagre-refrigerate ay maaaring magpasok ng moisture sa iyong garapon ng honey. Sa tuwing bubuksan mo ang malamig na garapon, nabubuo ang kondensasyon o patak ng lamig. Ang moisture na iyon ay kaaway ng honey. Isang pag-aaral mula sa National Honey Board ang nakatuklas na ang honey na itinago sa temperatura na mas mababa sa 50 degrees Fahrenheit ay nawawala ng hanggang 35% ng antimicrobial properties nito. Ang mga iyon ang compound na nagpapanatili natural na antibiotic ng honey. Ginamit ito ng mga sinaunang sibilisasyon upang gamutin ang mga sugat dahil sa mga katangiang ito. Ang iyong refrigerator ang sumisira sa mga ito. Nagbabago rin ang flavor profile nito. Ang honey ay naglalaman ng mahigit 100 at 80 iba't ibang compounds na lumilikha sa komplikadong lasa nito. Ang cold storage ang nagiging dahilan upang hindi pantay na masira ang mga compound na ito. Ang iyong mamahaling raw honey ay nagsisimulang maglasa parang murang syrup. Itago ang honey sa room temperature sa loob ng isang mahigpit na selyadong lalagyan. Ang ideal na temperatura ay nasa pagitan ng 64 at 75 degrees Fahrenheit. Ilayo ito sa direkta sikat ng araw na maaaring makapagpahina sa kalidad nito. Kung ang iyong honey ay mag-crystallize, huwag itong itapon. Ilagay ang garapon sa maligamgam na tubig at dahan-dahang haluin.
Babalik ito sa anyong likido nang hindi nawawala ang mga benepisyong katangian nito. Heto ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang kulay ng honey ay nagpapahiwatig ng taglay nitong antioxidant content. Ang mas madilim na honey ay naglalaman ng mas maraming antioxidants, ngunit mas malala ang epekto ng pagre-refrigerate sa dark honey kaysa sa light honey. Ang mahahalagang antioxidant na iyon ay partikular na mas vulnerable sa malamig na temperatura. Number 4, coffee. Mga mahilig sa kape, maghanda kayo. Ang mamahaling kape na iyong itinatago sa refrigerator ay iyong sinisira. Ang refrigerator ang pinakamatinding kaaway ng kape. At heto ang dahilan. Ang mga coffee beans ay hindi kapani-paniwalang porous. Sila ay sumisipsip ng mga amoy at lasa mula sa lahat ng bagay sa kanilang paligid. Ang iyong refrigerator ay puno ng mga amoy mula sa tira-tirang pagkain, ang nalimutang keso at kung ano-ano pa. Ang iyong kape ay sinisipsip ang lahat ng ito parang isang espongha. Iyon ang dahilan kung bakit kakaiba ang lasa ng iyong kape sa umaga. Ngunit ang pag-absorb ng amoy ay simula pa lamang. Ang palaging pagbabago-bago ng temperatura sa iyong refrigerator ay lumilikha ng kondensasyon sa mga beans. Ang moisture na ito ay nagtitrigger ng premature at maaaring maging sanhi ng pagtubo ng amag. Isang pag-aaral mula sa Specialty Coffee Association ang nakatuklas na ang mga nare-refrigerate na coffee beans ay nawawalan ng 60% ng kanilang mga aromatic compound sa loob lamang ng isang linggo. Ang mga oil sa coffee beans na nagtataglay ng kalakhan ng lasa ay tumitigas sa malamig na temperatura. Kapag giniling mo ang malamig na beans, ang mga tumigas na oil na ito ay hindi maayos na nai-extract sa paggawa ng kape. Ang maiiwan sa iyo ay isang mahinang kape na hindi katulad ng dapat na lasa nito. Ang tamang paraan para mag-imbak ng kape ay sa isang airtight container sa room temperature. Hindi ito basta lalagyan lang. Ang ideal na temperatura ng pag-iimbak ay nasa pagitan ng 60 at 70 degrees Fahrenheit na may counting pagbabago sa temperatura. Bumili ng kape sa maliliit na dami na magagamit mo sa loob ng 2 linggo. Kapag binuksan mo na ang isang bag, nagsisimula ng tumakbo ang oras. Ang oxygen ang isa pang kaaway ng kape. Ang ilang mga mahilig sa kape ay gumagamit ng vacuum-sealed containers, ngunit sa totoo lang, ang pagbili ng sariwa at mabilis na paggamit nito ay mas mainam. Kung talagang kailangan mong mag-imbak ng kape ng matagalan, ang freezer ay mas mabuti kaysa sa refrigerator. Ngunit mayroong kondisyon. Maaari mo lamang itong i-freeze ng 1 beses. Hatiin ang iyong kape sa mga lingguhang bahagi. I-freeze ang mga ito sa mga airtight bag at kunin lamang ang iyong kailangan. Huwag nang muling i-freeze ang kape. Ang pinsalang dulot ng moisture mula sa paulit-ulit na pagyayelo ay hindi na maibabalik pa. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng 0 para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 5, garlic. Ang bawang sa refrigerator ay isang sakunang naghihintay lamang na mangyari. Hindi lamang ito nawawalan ng bisa, maaari pa itong maging mapanganib. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit mahalaga ito, lalo na sa mga nakatatanda na umaasa sa mga benepisyong pangkalusugan ng bawang. Kapag itinago ang bawang sa refrigerator, nagsisimula itong tumubo. Ang mga berdeng usbong na iyon ay hindi lamang maganda sa tingin. Ang mga ito ay mapait at maaaring maging sanhi ng pagkasira ng tiyan. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Ang mamasa-masa at malamig na kapaligiran ng iyong refrigerator ay maaaring magdulot ng pagtubo ng amag sa bawang. Ang ilan sa mga amag na ito ay gumagawa ng mycotoxins na mga seryosong mapaminsalang compound. Ipinakita ng isang pananaliksik na ang nare-refrigerate na bawang ay nawawalan ng 50% ng taglay nitong alisin sa loob ng 10 araw. Ang alisin ang compound na nagbibigay sa bawang ng mga katangiang medikal. Ito ang gumagawa sa bawang na antibacterial, antiviral at mabuti para sa kalusugan ng puso. Sa pagre-refrigerate ng bawang,
literal mong itinatapon ang kalahati ng benepisyo nito. Naapektuhan din ang texture nito. Ang malamig na temperatura ay sumisira sa mga cell wall ng bawang na nagpapanatili malambot at mahirap hiwain ng maayos. Nasubukan mo na bang magtadtad ng nare-refrigerate na bawang? Nagiging malapot ito na dumidikit sa lahat. Itago ang bawang sa isang malamig, tuyong lugar na may mabuting sirkulasyon ng hangin. Isang mesh bag o basket ang mainam na gamitin. Ang ideal na temperatura ay nasa paligid ng 60 hanggang 65 degrees Fahrenheit. Huwag kailanman mag-imbak ng bawang sa plastik o anumang saradong lalagyan. Kailangan nitong huminga. Ilayo ang bawang sa direkta sikat ng araw na maaaring maging dahilan upang maging mapait ito. Gayon din, huwag itong ilagay malapit sa kalan. Ang init at halumigmig mula sa pagluluto ay magpapabilis sa pagtubo nito. Sa tamang pag-iimbak, ang buong ulo ng bawang ay maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan. Kapag nahati mo na ang ulo, gamitin ang mga butil nito sa loob ng 10 araw para sa pinakamainam na kalidad. Heto ang isang tip na magbabago sa iyong pagluluto. Ang bawang sa room temperature ay mas madaling naglalabas ng lasa kumpara sa malamig na bawang. Ang mga essential oil na nagdadala ng lasa ay kailangang nasa anyong likido, hindi tumigas dahil sa lamig. Mapapansin mong mas masasarap ang iyong mga lutuin kapag tamang nakatago ang bawang. Number 6. Banana. Ang saging at ang refrigerator ay bubuo lamang ng sakuna. Ilagay mo ang isang saging sa ref at panoorin mo itong maging isang maitim, malambot na bulok. Ngunit ang pinsala ay mas malalim pa sa hitsura lamang. Ang malamig na temperatura ang sanhi ng tinatawag ng mga siyentipiko na chilling injury. Ang mga saging ay tropikal na prutas na hindi kailanman nakaranas ng lamig sa kanilang natural na tirahan. Ang kanilang mga cell ay literal na hindi kayang tiisin ito. Ang mga cell membranes ay pumupunit, ang mga enzyme ay tumatagas, at ang prutas ay nagsisimulang masira mula sa loob palabas. Isang pag-aaral mula sa Department of Agriculture ang nakatuklas na ang mga saging na itinago sa temperatura na mas mababa sa 56 na degrees Fahrenheit ay nawawalan ng 80% ng kanilang vitamin C content sa loob lamang ng 5 araw. Tumitigil rin ang mga ito sa paggawa ng mga bagong sustansya. Ang mga saging ay karaniwang patuloy na nagde-develop ng mga kapaki-pakinabang na compound habang sila ay nahihinog. Ang pagre-refrigerate ay ganap na humihinto sa prosesong ito. Ang maitim na balat ay hindi lamang pangit. Ipinahihiwatig nito na ang mga natural defense mechanism ng prutas ay nabigo. Ang mga brown spot na iyon ay mga lugar kung saan namatay na ang tissue ng prutas. Ang mga patay na tissue ay maaaring maglaman ng bakterya at amag kahit na hindi mo pa ito nakikita. Itago ang mga saging sa room temperature, mas mainam sa pagitan ng 56 at 70 degrees Fahrenheit. Isabit ang mga ito sa isang banana hook upang maiwasan ang pagkalamog. Ang ethylene gas na kanilang nililikha ay kailangang umikot sa paligid ng prutas para sa tamang pagkahinog. Heto ang isang trick na ayaw malaman ng mga supermarket. Maaari mong kontrolin kung gaano kabilis huminog ang saging. Upang pabilisin ang pagkahinog, ilagay ang mga ito sa isang paper bag kasama ang isang mansanas. Upang pabagalin ang pagkahinog, paghiwalayin ang kumpol at palutin ang bawat tangkay ng plastic wrap. Nakakabawas ito ng paglabas ng ethylene gas ng hanggang 40%. Kapag naabot na ng saging ang iyong perpektong pagkahinog, maaari mo na itong ilagay sa refrigerator sa loob lamang ng 1 o 2 araw. Pangingitim ang balat nito, ngunit ang loob ay mananatiling maayos. Mas mabuti, balatan at i-freeze ang mga ito para sa mga smoothie. Ang frozen na saging ay talagang mas mainam pang gamitin sa smoothies kaysa sa sariwa dahil nagbibigay ang mga ito ng malambot na texture na hindi nangangailangan ng yelo. Number 7. Tomatoes. At ngayon ay nakarating na tayo sa pagkain na talagang magpapagulat sa iyo ng husto, ang kamatis. Ang katotohanan tungkol sa pagre-refrigerate ng kamatis ay nakakabahala, kaya maraming tao ang ayaw maniwala. Ngunit ang siyensya ay hindi matatanggihan.
Ang mga mananaliksik ay nakagawa ng isang groundbreaking discovery. Ang pagre-refrigerate ay hindi lamang umaapekto sa texture at lasa ng kamatis. Ito ay aktwal na pumapatay sa kanilang mga genes, partikular ang mga gene na responsable sa paggawa ng mga flavor compound. Kapag nagsara ang mga gene na ito, hindi na sila lubusang bumabalik sa dati. Kahit ilabas mo pa ang kamatis at painitin, ang pinsala ay permanente. Ang pag-aaral ay sumuri ng mahigit 25,000 genes sa kamatis at nakatuklas na ang temperatura na mas mababa sa 54 na degrees Fahrenheit ay nag-deactivate ng daan-daang genes. Ang kamatis ay literal na tumitigil na maging kamatis sa genetic level. Ito ay nagiging isang pulang water balloon na walang nutritional value. Dito na nagiging talagang seryoso para sa mga nakatatanda. Ang kamatis ay isa sa pinakamagandang pinagmumulan ng lycopene, na isang makapangyarihang antioxidant na nagbibigay proteksyon laban sa sakit sa puso at ilang uri ng cancer. Ang cold storage ay nagbabawas sa lycopene availability ng hanggang 65%. Ngunit hindi lamang ito 65% pagkawala. Ang lycopene ay kailangang ipares sa ilang mga enzymes upang maabsorb ng iyong katawan. Ang pagre-refrigerate ay ganap na sumisira sa mga enzyme na ito, kaya kahit ang natitirang 35% ay nagiging walang silbi. Ang pagkasira ng texture ay nakikita sa ilalim ng mikroskopyo. Ang mga ice crystal ay nabubuo sa pagitan ng mga cell wall na lumilikha ng microscopic na mga punctures sa buong prutas. Ito ang dahilan kung bakit ang nare-refrigerate na kamatis ay nagiging malagkit at magaspang. Ang cellular structure nito ay nawasak mula sa loob, kaya kailangan mong itago ang mga kamatis sa room temperature, nakatuwad o stem side down. Pinipigilan nito ang moisture na pumasok sa stem scar at hinahadlangan ang bakterya na makapasok. Ang ideal na temperatura ay nasa pagitan ng 55 at 70 degrees Fahrenheit. Ilayo sila sa direkta sikat ng araw, ngunit huwag itago sa isang madilim na cabinet. Kailangan nila ng hindi direktang liwanag upang mapanatili ang kanilang mga sustansya. Huwag kailanman mag-imbak ng mga kamatis sa plastic bags. Naglalabas sila ng ethylene gas na kailangang makawala. Kung maipit, ang gas na ito ay nagpapabilis ng pagkabulok. Ang isang bulok na kamatis sa isang plastic bag ay maaaring sumira sa isang buong kumpol sa loob ng 24 na oras. Ang hinog na kamatis ay dapat gamitin sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Kung marami kang kamatis, gumawa ng sauce at iyon ang iyong i-freeze. Ang mga lutong produktong gawa sa kamatis ay talagang naglalaman ng mas maraming lycopene kaysa sa hilaw na kamatis at ang pagyayelo ay perpektong nagpapanatili nito. Sa huli, ang katotohanan tungkol sa pagre-refrigerate ay naitago ng napakatagal. Ang 7 na pagkaing ito ay kumakatawan sa libu-libong dolyar na nasasayang sa pamimili at di masukat na nawalang sustansya. Higit na mahalaga, kinakatawan nila ang mga nasayang na pagkakataon para sa mas mabuting kalusugan sa ating mga ginintuang taon. Bawat sustansya ay mahalaga kapag ikaw ay lumalaban sa pagtanda, pinapanatili ang cognitive function, at nagsusumikap na manatiling malusog. Huwag hayaang sirain ng iyong refrigerator ang iyong mga pagsisikap. Itago ng wasto ang mga pagkaing ito at bawiin ang kanilang buong nutritional power. Nararapat lamang ang pinakamabuti para sa iyong katawan at ngayon ay alam mo na kung paano ito ibigay. Ngayon, nais naming marinig mula sa iyo. Alin sa mga pagkaing ito ang pinakanagulat sa iyo? At ikaw ba ay nagre-refrigerate nito ng maraming taon nang hindi alam ang pinsalang dulot nito? Ibahagi sa amin ang iyong mga karanasan at opinyon sa mga komento sa ibaba. Ikinagagalak naming marinig ang mga ito. Salamat sa panonood. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share
Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.